Hey guys, bali ako pala si Paolo. Tuturo ko sa inyo ngayon is paano mag-retrieve ng files kapag yung unit is nagbo-blue screen. Yan. Kasi yung iba nating mga hindi naman techie, natataranta sila kung paano nila i-retrieve yung files, kung paano nila makukuha, yun. So, yun. Watch my video. Yan, bali gawa muna tayo ng folder. New, tapos new folder. Lagyan natin test. Yan. Sa open. Tapos dun sa loob ng test, nagawa tayo ng folder. Yan. Kahit notepad na lang yan. Tapos test. Yan. Bali, may file tayo dyan na test folder, tapos test na notepad. Bali guys, na-encounter nyo to, di ba, yung ganyan? Lalo na kung yung unit nyo is lagi nagbo-blue screen. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-retrieve ng files. Ang una nyo lang kailangan is flash drive. Yan. Flash drive. And eto. Yan. So, yun, start na natin, guys. Bali, ang una natin pupuntahan, guys, para ma-retrieve natin yung files na nagbo-blue screen, nag-loop lang, is una, punta natin, guys, yung troubleshoot. Yan. Then, after nun, guys, may pipiliin kayo na reset this PC or advanced option. So, scenario na ito, guys, is yung files is kailangan nyo na within today. So, may pasahan na. So, ito guys, ituturo ko sa inyo is paano natin ma-retrieve agad yung files. Yan. Next na step guys, yung advanced options. Yan. Then, makikita mo yung startup, uninstall updates, UEFI firmware, system restore, startup settings, and command prompt. Sa system restore guys, it takes minutes or hours bago mag-system restore. So, pwede rin naman din siya guys, so pwede rin naman si startup kung para ma-repair yung unit. So dito tayo guys sa command prompt. Si command prompt guys, available siya guys. So yun, anong gawin natin guys is flash drive, salpak natin sa USB port. Yan. And then guys, after nun masalpak na sa USB port, click natin sa command prompt. Yan, lalabas yung CMD or command prompt. Yan. Lumabo lang siya guys. Yan. Sorry. After that guys, ayan, ang pinaka-type nyo lang guys is super basic is notepad .exe. Yan. After that guys, enter nyo lang. Enter. Nilalabas na si notepad. Yan. Para saan ba si notepad? Para saan ba? Paano ko ma-retrieve yung files ko gamit si notepad? Yan. Si notepad pala guys, para siyang backdoor or isa siyang way para ma-locate natin yung path ng files natin. Yan, sige. Bali, ang unang gagawin mo lang guys is click mo lang yung file. Tapos, may mga option dyan na new window, open, save as, page setup, and print. Ang pipindutin mo lang guys is yung open. Yan. After that guys, siyempre, hindi mo makikita dyan. Yung mga account kasi natin guys, nasa-save siya sa this PC. Yan. Click mo yung this PC. Yan. Yan, diba? Nakikita natin yung mga flash drive na flash drive, storage. Yan. Nakikita natin yan guys. So, alam naman natin kung saan nasisave si mga user account. Based dito, dalawa yung storage na yan. Isang SSD, isang HDD, and isang flash drive na kinabit ko kanina. So, proceed na tayo sa kung saan naka-install yung OS. Yan. Sa D, Acer D. Yan, click mo yan. Yan. Tapos hanapin natin guys yung users. Yan.
After that users, since alam ko yung users nung laptop ko, i-click mo lang si administrator. Yan. Sa administrator guys, makikita mo dito kung saan file or kung saan yung mga file na saan mo pinagsisave. Yan. Sample natin guys yung sa sa desktop. Sa desktop, yan, nakita mo. Yung ginawa ko kaninang folder, yung test, yan, kita siya. Yan. Yung iba guys, nagtatanong, ba't yung apps hindi makita? Siyempre, depende po yun sa format o file type. Kung in all files mo yan, makikita lahat yan. Pero since ang kailangan lang natin makita guys, yung ano lang natin, sige, ganyan na lang natin para sabihin mo naman, para di na magtaka kung ba't konti lang files ka ganina yan. Yan lahat yung nakikita sa desktop guys. Next natin guys is yung documents. Kung ano sinisave mo sa documents, yan yun. Kita. Basta tanda mo lang guys yung kung ano yung account niya. Yan. Sa downloads, ayan guys. After guys, alam na natin kung saan natin kinuha. Kasi ako, ginawa ko ganina, nag-save ako ng test folder. Yan. So, ang gagawin mo dyan, right click mo lang yan guys. Tapos, isa-send mo siya dun sa flash drive. Yung flash drive ko is Kingston guys. So, yan. Yan. Send ko na guys Yan. After ilang seconds kasi usually KB lang naman nung nung files ko guys na pinapunta dun sa flash drive. So, mabilis lang siya guys. Pero kung abutin ng gig, yan. Wala siya tayong mga example na gig ma-experience mo guys nagpipress yung arrow. Ibig sabihin nung guys, ongoing yung pag-transfer ng files papunta dun sa flash drive. Paano mo siya malalaman kung okay na? Kapag nagagalaw mo na guys yung arrow. Yan. So, ayun na guys. Na-transfer ko na yung test papunta dun sa flash drive ko para makita natin guys kung na-transfer na siya is ang gagawin nyo lang is i-click nyo yung this PC. This PC. Tapos hanapin mo yung Kingston na flash drive. Yan. Tapos hanapin mo si test. Yan. Ito si test. Yan. Diba? Yan guys, malaking tulong to guys once na yung may nagpapa-retrieve sa inyo guys ng ng files lalo sa blue screen. Yan. Kita nyo guys. Kaya sobrang dali lang guys nung pag-retrieve ng files lalo na diyan. Lalo na pag-loop dito. After nung guys, bawa na retrieve nyo na, o gawin nyo na lang guys mag-system restore or startup prepare para maayos guys yung yung disk ng computer nyo. Yung yung OS. Since nagagawin ito kasi possible yan sira yung operating system, corrupted, or possible yan may sira na yung hard drive kaya nagaganon siya lang lulup lagi. Yan. Marami kasing in case guys yung blue screen like hardware issue, software issue. Sa software issue guys yung drivers, kung mali ka na install na drivers, mali ka na install yung antivirus hindi compatible sa Windows. And yung sa hardware naman guys, yung sa RAM kung hindi siya compatible. Yan. Usually hindi siya nag-display. Yun lang guys sa tutorial ko regarding sa retrieve ng files regarding sa blue screen. Yan. Thank you guys.